pilit na kinakalimutan itong issue na ito tungkol sa pagkamatay ni Paulo Tantoco na asawa ni Dina Arroyo Tantoco na appointee ni Marcos Jr. bilang Deputy Social Secretary for the Bangag President. So niho, walang statement ang gobyernong Bangag, ang gobyerno ni Marcos. So kaya naman mga kababayan, ang inyong palanggang Maharlika, kaya naman gusto talaga akong ipagurgor o ipapatay ng mga hayop dahil sa mga ginagawa kong buwis buhay. So simulan muna natin, okay? Simulan muna natin sa issue, saglit lang to, kung saan na hanggang ngayon, sa kabila ng pananakot sa akin ng Bangag Administration, ay hindi nila magawang magkaso nung inilabas ko itong forensic result na kung saan si Bangag Jr. ay authenticated na addict dito sa Amerika, sa California. Okay, so ito yung unang nilabas natin. Okay? So alam nyo na yan, nag-million-million viewers na yan at sinasabi nila na ito daw ay AI. Pero hindi sila nagkaso sa kabila ng kanilang pangnanakot sa akin na pa-Interpol, ipadukot, ipapatay lahat na. Okay, binalikan lang natin. Now, natatandaan ninyo, ako, okay, din sinundan ni Dean Chase, ang naglabas ng issue na kung saan na sinasabihan pa tayong fake news noon na si Paulo Tantoco ay talagang namatay siya dahil siya po ay gumamit ng favorite din na ipinagbabawal na polvoron ni Marcos Jr. At hindi lang yan, umamin mismo yung kanyang asawa. So ito, mga kababayan, pinapakita ko lang yung timeline sa inyo. Para magkakaintindihan tayo, pinapakita lang natin yung timeline. Ngayon, kung naalala ninyo, mga palangga, ay nag-request tayo ng report sa Beverly Hills Police. Okay? So, nag-report tayo. Ipapakita ko lang yung mga papeles. Ito, hawak ako yung mga papel. Wait a minute. Just to, bigyan ko kayo ng timeline. Noong April 21, ito yung report sa atin ng Beverly Hills na kung saan nag-request tayo ng investigation ay ng record ng kanilang pag-investigate. So ito na nga ang pinakita sa yan ang nilabas na ito din ng mga media pero at tayo ang unang naglabas nito. So ayan yung binigay sa atin ng Beverly Hills Police na sinasabi dito on Saturday, March 8, 2025, approximately 11:30 hours, officers were dispatched to the Beverly Hilton Hotel regarding a person not breathing. Officers entered the room and observed hotel security performing chest compression, Then, eto, hindi pa buo. So, actually, ito yan. Ano yan is snail mail. So, that's from where? County of Los Angeles. Email lang pala yan. So, ang ginawa ko, sumulat tayo. Ito yung mga envelope na pinagdala sa atin. No? Ito ay, sumulat tayo sa coroner's, certified pa nga, coroner's office para manghingi. Nagbayad pa tayo dyan. Ayan yung ganyan. Para lang to prove, yan yung galing sa coroner's office. Yan yung unang envelope. Mamaya isa-isahin natin yan. Then, ito yung latest envelope na pinadala sa akin. Ito yung pag-uusapan natin. Alright? So, ayan. Sinend yan sa akin, under my name. Okay? So, ayan yung registered mail. Ayan, kahit i-check nyo yan. Certified mail pala. Ayan, galing sa coroner's office. So, itong mga dokumentong ito, binayaran natin to. Kaya, tayo ay nakakuha nito. Okay? Ito yung yung resibo natin from the County of Los Angeles Coroner's Office. Ito yung unang receipt. Okay? Nabinayaran natin $49. Ready to process. So, orders completed. Ayan mga kababayan. Yan. Okay. Yung mga bagay-bagay na yan. Right. So, hindi ko papakita. Ito naman ang na-obtain ni Dean Chase. Ito naman na may mga redacted, Ito naman yung na-obtain niya. Pinag-match ko actually. Bago tayo nag-live, pinag-match ko yung mga information. Pero syempre, hindi yan 100% magmamatch kasi iba yung coroner's report, iba yung police report. Ang coroner's report, nagpo-focus lang sila sa katawan ng decedent o yung namatay. While yung police report ay tumututok sa kung may foul play, kung sino ang mga sangkot sa crime, yung mga ganon. Okay? This is from Beverly Hills. Then, eto na tayo ngayon, mga palangga. This is from Beverly Hills. Now, punta tayo dito. And this is it. Binigay lang natin yung timeline sa inyo. So, eto, mga kababayan, ito yung sinend sa atin, nakakatanggap lang natin the other day. Buo ito, okay? So una, yung death investigation summary. Ayan yung pangalan niya, ayan Buo yan, okay? 1, okay? Then, kung makikita ninyo, yung kanyang mga detalye, babasahin na lang natin kasi may mga
sensitive information na hindi natin pwedeng ipakita. So summary and opinion narrative, okay, summary and opinion narrative, decedent identification, yung mga coroners dyan, yung mga medical practitioner dyan, or yung mga sa atin medical legal, alam nyo itong sinasabi ko. Prior postmortem procedures, external examination, i-enumerate ko lang sa inyo ito mga kababayan kasi ito yung full report ng medical or coroner's report ng Los Angeles. Meron ditong kasinungalingan si Dina Arroyo na pag-uusapan natin, yung asawa nung namatay, na appointee ni Marcos Jr. Okay, si Dina Arroyo, ulitin natin, siya po ay palangga ay Deputy Social Secretary for the President. Ito basahin ko lang. Bawat page may criminal case number. 2025-04377. Ayan para lang to prove a point. Ayan Ayan. So, kasi itong mga ibang ebidensya, hair, skin, tattoos, wala siyang tattoo. Tingnan natin. Okay, tingnan natin kung anong meron siya dito. Okay, katulad nitong, male, body weight niya, 201 pounds pala siya. So, mabigat talaga siya. So, height niya, 66 inches. BMI, 32, 4 pound, and, hindi na importante. Okay? So, nakalagay dito yung skin niya. Tattoo, wala siyang tattoo. Ang sclerae niya, congested. Tingnan natin kung ano yung mga importante. Yung leeg niya, normal. Chest, normal. Ang abdomen niya is obese. Nakalagay dito. Then, again, hindi may mga dokumento na hindi natin pwede ipakita, pero yung pinaka-synopsis pwede ko ipakita sa inyo. So anyway, natapos niya ang kanyang pag-exam ay nung July 9. Imagine mo, kaya pala matagal. Diba, nung nag-request tayo, kung mapapansin nyo dito, nung nag-request tayo ng April, wala pang maibibigay sa atin kasi under investigation. Okay? Under investigation. Ayan April yan. So anyway, ang sabi dito, completed ng Senior Deputy Medical Examiner ng July 9, 2025, 11:23. Nandito na tayo sa Forensic Science Laboratories. Okay? So, ito yan. Kailangan nyo malaman para to prove to you na itong dokumento natin, hindi po ito AI. Ito na yung pag-uusapan natin. Ang synopsis. Dito, hindi ito na-report. Hindi pa ito na-report ng media. Baka wala sila, I don't know, hindi sila nakakuha. So, ipapakita ko na sa inyo, o babasahin muna natin yung synopsis, then babalik ulit tayo sa timeline ng kaso. Ngayon, sabi dito sa synopsis, o screenshot nyo, you can have it. Okay? Ang synopsis is okay, kasi public document naman ito, may redacted lang siya. Okay, wag natin ipakita yung, so ito. Right? Yan yung synopsis. Babasahin ko to. So, ito'y patunay na talagang ang grupo ni Bangag, ang mga ina-appoint niya, nagpupulburon. At ito dapat ang pinag-uusapan sa bayan natin. Pero ayaw nilang pag-usapan, kaya si Maharlika na lang ang magbubuwis buhay. Basahin ko yung synopsis. Anyone, doctors, nurses, medical, chuba-chuchu. Pero ito naman lahat ay Googleable if you want to. Sabi dito sa synopsis, mga palangga, according, listen to this, very important. Kung gusto nyo tong i-echo. Okay? Sa synopsis, ito yung sinasabing, according to the reported information, right? The decedent, yung namatay, and his wife have been visiting family in the United States from the Philippines. Dito pa lang, sa unang statement, kasi itong nakasulat dito, base ito sa testamento ni Dina Arroyo. So, nagbe-base lang ang coroner's, yung doctor, yung mga examiner, sa testimonya ng next of kin, which is siya, yung asawa. So sabi niya dito, yun nga, nagbisita lang daw sila sa United States, mga kababayan. Ngayon, doon sa police report actually, okay, wait a minute, ibabangga ko lang ibabangga natin. Itong sa Beverly Hills, magkaiba. Pero again, normal lang na, it's really normal na magkaiba ang police report at saka coroner's report. Kasi nga, ang police, kung may crime sila, tinignan nila kung may foul play, ang coroner's katawan lang at yung mga surroundings. Alright? So, dito sa Beverly Hills report, na nakuha naman ni Dean Chase, shout out sa iyo palangga. I will forward you the report later. I will forward ko kung kani-kanino o sa mga politiko na mga, baka pwede silang mag-open ng investigation. Alright? Ang sinabi dito, mga kababayan, na nag-party-party sila dito sa Beverly Hills Police. Totoo naman.
Kasi nakita natin nag-party. May pinost tayo dyan na video ni Lisa na I will survive sila, di ba? Okay, tuloy muna natin. Okay? Ulitin ko. According to the reported information, the decedent and his wife have been visiting family in the United States from the Philippines. So, wala silang binisitang pamilya. Umattend sila sa Manila International Film Festival na kung saan, sabi ko nga, ginamit nila ang pera ng bayan. Andun si Lisa Tanas. Deputy Secretary siya ni Bangag. Undersecretary, level ng undersecretary. So, musweldo sa pera ng bayan, di ba? Sabi ko nga, kung ilalabas na nila yung record sa hotel, sino nag-book, sino nagbayad, yung manifesto sa aeroplano, Kasi very important ito. Then sabi dito, since March 3, 2025, the decedent and his wife, okay, have been staying in a hotel. Imagine mo, March 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5 days sila nang nakastay sa Beverly Hilton. Kaya nga sabi ko sa inyo, pera ba nila binayad? O pera ninyo? Dahil nga siya ay Deputy Secretary, Undersecretary ng Office of the President ng adiktos ninyong presidente. Kaya putang ina, jutang dyan ayaw nyo pang kumilos. Okay? Ewan ko na lang sa inyo, simula sa siniwalat kong authentication dito sa California, hindi po ako maglalabas ng mga dokumentong ito kung hindi ito official na document. Dahil pwede kong ikakulong ito. Lalo na dito sa Amerika, mga kababayan. Now, here we go. Ang sabi, on March 8, 2025, the decedent have been staying in a hotel and his wife admits they have been using C o polvoron. Alam nyo na. Polvoron and another C. Yung favorite naman ng anak ni Bonjing Remulla. So, pero yung C na yan, which is legal dito sa California. So, wala tayong problema dyan dahil hindi naman illegal substance dyan. Ngayon, and alcohol. Okay, ulitin natin. His wife admits that they have been using C, the polvoron, and another C, and alcohol. Okay, on March 8, 2025, the decedent reportedly used C at approximately 02 hours, meaning alas 2 ng madaling araw. Okay? Alas 2 ng madaling araw, ito wala to sa media. At I believe wala pa to sa report ni Dean, hindi pa to lumabas. Ito ang totoong kwento na galing sa medical o sa coroner's office. Okay? Used at approximately 2 a.m., then used C, the favorite ng anak na Remulla, alright? Naalala nyo na yan. To help him fall asleep. At approximately, okay, gumamit daw, alright, at approximately 3 a.m. or 4 a.m., alas 4 ng madaling araw. Yun ang sabi ng asawa ni Dina Arroyo Tantoco. Ngayon, mga palangga, alright, the decedent's wife believes he got up at approximately 11 hours, alas 11 na ng umaga. Right? So, tignan ninyo yung mga oras kasi importante ito eh. Ang sinabi niya dito, okay, sige mamaya na lang natin i-translate kasi ni-ready ko yung timeline para hindi tayo malito. Basahin ko na lang muna yung English version. Alright? She admits that decedent was in the bathroom and she cannot confirm or deny if he used D while alone in the bathroom. Medyo, tignan mo Sinabi niya nung alas 2 ng madaling araw, umamin siya na gumamit sila ng double C. At nagtumungga pa sila. Pero nung alas 11 na, di ba, ng umaga, okay, nung sinabi niya dito, ay, she admits that the decedent coming out, wait, sorry. Sorry, ang liit kasi. Labo ng mata ni Inday. Okay, alright. So, wait a minute. She admits that the decedent was in the bathroom and she cannot confirm or deny if he used D
while alone in the bathroom. She woke to the decedent coming out of the bathroom and stating he did not feel well. Okay? Ang sinabi dito, alas 11. Okay? Alas 11. Pero di ba ang report natin, 7 hours bago sila tumawag ng medic. Okay? Yun ang report natin. Yun ang unang sinabi sa atin ng mga kasama nila doon sa pinangyarihan ng krimen ng Polboronic noong March, nung wala pa tayong hawak ng mga dokumento. Okay, now here we go. All right. She woke to the decedent coming out of the bathroom and stating he did not feel well. She reports the decedent also looked pale and sweaty. The decedent then collapsed in front of his wife, which is, the wife is Dina Arroyo Tantoco, Undersecretary, okay, Deputy Undersecretary sa Social, sa Office of the President, mga kababayan. Ngayon, alright, the decedent's wife called the front desk, okay, of the hotel for assistance. Reportedly, hotel staff provided resuscitative measures until police arrived, who provided resuscitative efforts until paramedics arrived. Beverly Hills Fire Department Rescue Ambulance number 1 responded, and paramedic Guinea, okay, yung apelyido Guiney, Guinea determined death at 12:05 hours after administering an unknown amount of Narcan. Di ba pinag-usapan natin to? And several minutes of life-saving measures. Di ba? May mga nurses tayo, mga nag-comment at doctors na kung nagsisi siya, hindi makakatulong yung Narcan. Pero usually, binibigay naman talaga yung Narcan, life-saving siya kasi baka merong Fenta o kung ano-ano pa. So ito'y nakalagay dito, dokumentado ito. Yan ang sinabi, yung mga commenters natin nung March. Now, sabi dito, there was no reported traumatic injury or suspicion of foul play. An external examination performed at scene revealed the decedent to be in fair condition with no discernible evidence of external trauma. Right? An oral airway was seen in his mouth, and intraosseous ports were seen in his left shoulder and right shin. Ito, defibrillator pads were observed on his torso. The decedent was cold to the touch. Lividity to his back blanched with light pressure, but no rigor mortis was observed. Police discovered multiple plastic baggies of an unknown white powder in the decedent's nightstand drawer. Sa police report, yung kay Dean, ito hawak ko, okay? Ang sinabi dito sa police report, actually, meron ngang mga white powder. Pero ito, magkaiba nga ang report kasi ng ng police at saka ng coroners kasi iba yung kanilang trabaho. Ang sabi dito sa Beverly Hills Police report kay Dean, okay, one clear plastic bag containing a powdery substance. Okay? Preliminary field test pending. But this was March, itong report na ito. Itong report na binabasa ko from coroners, recently, July 9, natapos ito, na-complete ng medical examiner. So nakita nyo, nagja-jibe sila, although hindi identical ang report, which is impossible to be identical kasi iba nga ang coroners, iba ang police. Ang sabi dito, di ba, yung kay Dean, 3 used syringes containing residue suspected to be, alam mo na. Now, tuloy natin yung sinabi dito. Police discovered multiple plastic baggies of an unknown white powder in the decedent's nightstand drawer. Okay? So, well, doon sa una, umamin siya na tumira sila. Alas 2 ng madaling araw, tumira sila ng double C. Coca-Cola at para lang polvoron
at saka yung favorite din ng anak ni Ombudsman, yan si Bonjing Remulla. See that? Ito yung mga nagpapatakbo sa buhay ninyo sa Pilipinas. Ulitin ko sa mga nanonood ngayon, ito pong hawak kong dokumento, galing po ito, official ito. Hindi si Maharlika maglalabas dito ng pwede ko ito ikakulong kung gagawa ako ng kwento. Tandaan ninyo, dapat na itong sila Lisa Tanas, hawak nila ang pera ng bayan. Now, ituloy natin. But don't worry mga palangga, may niready tayo ditong timeline ulit, mas maintindihan natin. Alright, asan na ako sa bagi? Additionally, a small round canister with half of an unknown blue pill. Okay, may blue pill pa. 2 halves of unknown white pills. Ano ba yung blue pill? Ano ba yun? Extra? Okay? Ang pinag-uusapan natin dito, undersecretary ito ni Marcos Jr. na sumusweldo sa kaba ng bayan at nagta-travel sila gamit ang pera ninyo. Ngayon, ang sabi dito, 2 halves of unknown pills and a red gummy substance. Ano yung red gummy substance? May idea ba kayo? Pwedeng gummy bear, okay? Red gummy substance was discovered on top of the nightstand during my on-scene investigation. Okay? Ang nagsasalita nito ay medical examiner. The decedent's wife reports that the decedent has been diagnosed with severe acid reflux and multiple over-the-counter medications for gastrointestinal issues were seen throughout the room. The wife reports that decedent's acid reflux is exacerbated by his alcohol and polvoron use. Yan, mga kababayan. Okay? Nakasulat yan. Okay, medical examiner, ayan yan. Di bale? You know, alam mo, ito dapat ang iniimbestigahan dyan sa Congress at dyan sa Senate. Bakit hindi sila tumawag ng... Tumawag po sila ng 911, mga palangga. Okay. Balikan natin, okay? Balikan natin yung timeline, mga palangga, na binasa ko kanina. Ayun nga, na sinasabi, alas 3, ayon sa coroner's report na inano natin, na binasa natin kanina, na alas 3 as alas 4 ay gumamit pa sila ng polvoron. Diba? Alas 3, then alas 2. Alas 2, then alas 3, alas 4. Tapos natulog na sila. Pero based dun dito sa Beverly Hills Police Report, meron ditong may mga witnesses, may mga pangalan. Ulitin ko po, ang mga witnesses dito na pinangalanan sila Nolan, yun ba, nilabas ito ni Dean eh. Nolan, Comar, Ejercito, may mga pangalan. Hindi pwedeng lumabas ito sa coroner's report. Kaya, pinagsama-sama natin dito na nung sa Beverly Hills naman, halos magkakapareho yung timeline nila. 'Di ba? Yung sa atin, yung legitimate, dahil ako nag-request ito, binayaran ko, 3 to 4 a.m., 'di ba? Sinabi na ni Dina Arroyo Tantoco, yun na nga, nagumamit sila ng double C. Okay? Then sa Beverly Hills report, 04:45, pasok pa rin eh, alas 4 to alas 4:45 to 5:15 a.m., 'di ba? Nagsimula nang nangisay-ngisay si Tantoco.